This is your sign to visit Tatay Pearson. Try the famous Tatay Piercing in Recto. Hindi na ikakaila na malaki ang impluwensya ng social media sa bansa, lalo na sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Dito papasok si Rodolfo Hecomo o mas kilala bilang Tatay Piercing na nag-viral sa TikTok. Lalakarin nyo na, no? Sakay kayo eh. Ito kayo, dalawang sidecar. Matigas. Ano ba yun? Sa kahabaan ng Jesus Pandacan, Manila, matatagpuan ang munting tahanan ni Tatay Rodolfo kasama ang kanyang asawa at mga anak. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA. Talagang simula umaga hanggang gabi. Tumaas na naman. One yung tanaw. Mula sa 464 coach, Akinori. Gaano katagal ang pagsasanay na to? Ako nga pala si Rodolfo Hecomo. Pag sa Pandacan ako, Bon Jovi tawag nila sa akin. Pag sa Recto, Tatay Piercing. Talaga ng live hugs at Isa daw sa mga pinagkakaabalahan ni Tatay Rodolfo ay ang pagbibisikleta. Bago siya pumasok sa trabaho ay nagbibisikleta siya sa umaga. Exercise araw-araw. Sa ano lang, MOA, Molopecia. Dito, makikita na naghahanda na si Tatay Rodolfo para sa kanyang trabaho bilang isang piercer. Oh. Ayun na. At ito na, papunta na si Tatay sa kanyang trabaho sa Recto. Tara at sundan natin si Tatay Rodolfo para maging si Tatay Piercing. Oo, meron. Nakita kong dami. Palitan na natin yung iba dyan. Kapag napagawi sa kahabaan ng Recto Manila, matatagpuan ang iba't ibang mga nagtitinda, mga bangketa, food stalls at marami pang iba. Isa sa mga matatagpuan na nagtitinda ay ang maliit ngunit dinadayo ng karamihan ay ang tindahan ni Tatay Piercing. Dito nakadisplay ang samot-saring mga piercing na ginagamit at ang presyo ng mga serbisyong kanyang inaalok sa mga customer. Sa dagsa ng tao, tila paparating na ang mga customers ni Tatay Piercing at pamang kilala na talaga ang pwesto niya. Nasa 33 years na. Since 1993. Pero hindi yung dati ang tindahan ko, mga prutas. Tapos, napunta ako sa mga kwintas, sikaw. May mga customer na makulit. Tapos, sige na, lagyan mo ako ng ikaw since 1993 pa yun ha. Pinagbibigyan ko, sige. Okay na, hanggang sa kwentuhan sila. Doon tayo kay tatay. Hanggang sa yung isang araw, naging 3 kinabukasan. Naging siyam na naman kinabukasan. Hanggang sa dumami. Hanggang sa naging, ewan ko kung milyon na sila o ano. Sa halos sa 3 dekada na niyang nagpi-piercing, talagang nakilala na si Tatay noon pa man. At ngayon, binabalikan at tinadayo siya ng mga estudyante galing sa iba't ibang universidad sa Maynila. Pero, saan nga ba natutong mag-piercing si Tatay Piercing? Experience ko lang. Kung nakikita, hindi naman ako dati yung kung saan yung nila, saan ba gusto mo? Ayun, dito, yung binubutas ko. Sa kabila ng experience lang at maliit na pwesto ni Tatay,
Sinisigurado pa rin daw niya na malinis pa rin ang pagkakagawa nito. Alcohol, tapos yung mga tools naman, pinapakuluan namin sa gabi, sa umaga. Marami akong tools. Okay. Kaya pagkatapos gamitin, yung iba naman, ito, dito na to. Tapos yun, isa-sanitize na yun. Sa bawat nakadisplay na samot-saring disenyo ng mga hikaw na pwedeng pagpilian ng mga customers, makikita agad dito ang presyo ng gusto nilang ipalagay na hikaw. Nagkakahalaga na halos 50 pesos hanggang 250 pesos lang at kasama na doon ang hikaw na mapipili nila. Kaya naman sa mura at budget-friendly ay dinadagsa talaga ng mga customers at binabalikan si Tatay Piercing dito sa lugar sa Recto. At dahil dito, nagsimula ang pagsikat niya nang siya ay pinost sa mga iba't ibang mga estudyante sa TikTok na umabot na sa halos 1 milyon na views. Pero ano kaya ang tingin ni Tatay Piercing sa kanyang pagsikat? Got my ears pierced twice, got Tatay Piercing's recto. Ay, hindi na sa akin masyadong ano yan kasi nga nag-umpisa pa lang ako since year 2000, wala pang ganong social media, talagang marami ng tao pumupunta sa akin. Ganoon na talaga, pila-pila. Tapos biglang babagsak, mga 2 years, 3 years, ayan na naman, pag mayroon na naman nag-post, tataas na naman, tapos bababa na naman, ganoon lang naman yun. Pag sabihin, nalaos na, ngayon magpo-post ako na, kilala niyo pa ba ako? Ayan, dadami na naman yung ano. Saan nga ba nakilala o nalalaman si Tatay Piercing? So, nakilala namin si Tatay through social media since nga na nag-viral siya lalo na sa TikTok na dinumog siya ng mga tao. So, trinay namin to experience na rin. Nakita ko po siya noon, nung nag-work po ako dito sa Bilibid Viejo lang po. Tapos, ang dami pong tao, nag-pierce po siya. Then, nakita ko rin po siya sa TikTok. Doon ko po na-confirm na dito nga po yun. Sa Facebook lang, nakita ko lang yung mga viral video niya. Kaya pinunta ko kami. Pinakita niya yung Facebook page. Tapos doon ko na sikat pala. Sabi ko, safe ba yun? Kasi nagdudugo, ganun. Then, ayun, nung after pandemic, yung may class na, face-to-face, doon na ako nag-start i-try si Tatay. August 2022. Bakit naman kaya tumatatak si Tatay Piercing sa kanyang mga customers? Siguro yung pinakauna is budget-friendly siya. Like kung student ka, like for example, yung dito sa baba, 50 pesos lang siya tapos kasama na yung earrings. When it comes to price, budget-friendly talaga siya since yung sa loob is 50 pesos and then yung cartilage, yung helix, 100 pesos lang. So, mura talaga, budget-friendly. Affordable kasi siya. It's more on the practicality eh. Kasi, imagine, mag-book ka ng mga nagpipierce sa labas or yung may mga pangalan talaga. You'll get the same service. You'll get what you want also from Tatay. Mura siya. Ang masasabi ko kay Tatay, siguradong safe naman yung services niya kasi sa harap mo mismo siya ginagawa. Tapos sobrang smooth lang kasi lagi rin niyang nililinis yung mga ginagamit niya. May alcohol siya. Bago niya itusok sa tenga mo, pinapakita niya ito yun. Tapos pinapapili ka niya mismo kung anong gusto mo o anong gusto mong ilagay sa tenga mo, ganun. Ano naman kaya ang kakaiba kay Tatay Piercing sa ibang mga nagpipierce? Parang smooth lang, tapos pag upo mo doon, pipili ka lang ng hikaw mo, tapos itutusok na agad sa'yo. Tapos yun lang, parang walang nangyari. Doon kila Tatay kasi super friendly yung mga tao doon. Tapos parang minsan kakausapin ka nila hanggang sa magugulat ka na lang, ay tapos na. Parang ganon. So parang very welcoming sila, friendly, in a way na hindi nakakabastos, ganon. It's trusted na rin. Ayun nga, makikita nyo naman sa mga peers ko, magaling na sila, ilan months pa lang. Ayun, easy access. Pwede mo siyang puntahan anytime, any time of the day, any day of the week. Unlike dun sa ibang nagpipierce, kailangan mo pa magpa-appointment, ganun. Yung sikreto ko kung paano magbutas. Yun. At saka kailangan doon, yun ang hindi alam ng mga piercer. Puro karayom lang kasi alam nila. Pag binutas nila,
talagang dudugo kasi mas malaki yung ibubutas kaysa dun sa hikaw. Compare sa akin, yung hikaw ko at saka yung pambutas, parehas lang ang laki. Kaya pag tinusok mo, hindi dudugo. Makikita ang mga iba't ibang piercing na tusok ng kamay ni Tatay Piercing. Mapa sa tenga, labi, ilong, pusod at saan mang parte ng katawan. Kakaiba o nakakatakot man tignan, pero ito ay matatawag na isang art form na tinatangkilik din ng mga Pilipino. Sa totoo lang, ang piercing sa ibang bansa, laro na sa Australia, ang tattoo at piercing, talagang art na sa kanila yun. Kasi yung mga tao ron, hindi naman hindi mga ignorante. Dito sa atin, makakita lang na ay addict na yan, ang daming Mayroon nasasabi ko naman, addict sila sa piercing, pero hindi addict sa drugs. Oo, totoo. Kaya pagdating sa pagpipiercing, talaga namang mahal ni Tatay ang kanyang trabaho. Sobra. Kasi bukod sa nakakapagpaganda ka na ng naano mo pa yung uso. Di ba? Mula sa maliit na tindahan, iba't ibang klase ng mga hikaw, murang serbisyo, pagsikat sa social media. Makikita ang isang tatay na nagngangalang Tatay Piercing. Ikaw, pa-piercing ka?